Habang ang ibang lugar ay binabaha, may mga lugar namang unti-unting natutuyo, mga pananim na namamatay, mga ilog na nawawala, at init na tila walang katapusan. Ano nga ba ang totoong dahilan? At bakit sinasabing isa ito sa pinakamalakas na El Nino na nararanasan ng mundo? Ang El Nino ay isang natural na climate phenomenon na nangyayari sa Pacific Ocean. Nagaganap ito kapag sobrang umiinit ang tubig sa gitnang bahagi ng karagatan. Kapag uminit ang dagat, naapektuhan ang hangin, ulan at klima ng iba't ibang bahagi ng mundo. Ang pangalang El Nino ay mula sa salitang Espanyol na ang ibig sabihin ay batang lalaki o child Jesus, dahil napansin ito noon tuwing buwan ng Disyembre. Karaniwan, tinutulak ng malalakas na hangin ang mainit na tubig papunta sa kanlurang bahagi ng Pacific Ocean. Pero kapag humina ang hangin, bumabalik ang mainit na tubig sa gitna ng karagatan. At kapag sobrang init na ang tubig, doon nagsisimula ang tinatawag na Super El Nino. Mas matindi ito kaysa normal na El Nino. Kaya mas grabe rin ang epekto nito sa klima at sa buhay ng tao. Sa Pilipinas, isa sa pinakamalaking epekto ng El Nino ay matinding tagtuyot. Unti-unting natutuyo ang mga sakahan, bumababa ang ani ng palay at gulay, at nawawala ng kabuhayan ang maraming magsasaka. Dahil din sa sobrang init, tumataas ang konsumo ng tubig at kuryente. At sa ilang lugar, nakakaranas ang mga tao ng heat exhaustion at dehydration. Hindi lang sa Pilipinas ang naapektuhan ng Super El Nino. Sa ibang bansa, nagdudulot ito ng malalakas na wildfire at matinding heat wave at kakaibang panahon. May mga bansang nakakaranas ng matinding tagtuyot, habang ang iba naman ay sobrang ulan at pagbaha. Dahil dito, lalong tumitindi ang problema sa pagkain, tubig at kalugsugan ng tao. Ayon sa mga eksperto, ang climate change ay maaaring nagpapalakas palalo ng epekto ng El Nino. Habang lalong umiinit ang mundo dahil sa greenhouse gases, may tumitindi rin na init ng karagatan. At kapag mas mainit ang dagat, mas malaki ang posibilidad ng mas malalakas na heatwave at matinding panahon. Kahit hindi natin kayang pigilin ang El Nino, may mga paraan para mabawasan ang epekto nito. Pagtitipid ng tubig, pagtatanim ng puno, tamang paggamit ng kuryente, at pangangalaga sa kalikasan. Mahalaga rin ang paghahanda ng mga komunidad para maiwasan ang mas malaking pinsala. Dahil sa panahon ngayon, ang kalikasan ay hindi na basta-bastang nagbabala. Ito ay unti-unti nang sumisigaw. Ang Super El Nino ay hindi lamang simpleng init ng panahon. Isa itong paalaala kung gaano kahalaga ang ating kalikasan. Habang may oras pa, kailangan nating kumilos dahil ang kinabukasan ng mundo ay nasa kamay nating lahat. Kapag ang kalikasan ay nasasaktan, buong mundo ang naaapektuhan. Para sa mas makabuluhang content, maaari mo kayong mag-suggest sa ating comment section. Please like, share, and subscribe. Thank you so much for watching.